Para kay Noy Special Assistant to the President at ngayon Senador Bongo, walang basihan at hindi makatarungan ang pagtawag sa kanya ng ICC prosecutor bilang co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa war on drugs. Si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II naman, iginiit na hindi siya kailanman nasangkot sa umano'y extrajudicial killings noong drug war. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. 8 kilalang kaalyado at dati mga opisyal ng Administrasyong Duterte ang tinukoy sa dokumentong inilabas ng International Criminal Court na mga co-perpetrator o kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang war on drugs. Ang ilan sa kanila kasalukuyang matataas sa opisyal, gaya ni na Senador Bongo at Bato de la Rosa. Paglilinaw ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, hindi nangangahulog ang akusado na rin o may mga kaso na ang mga pinangalan ng co-perpetrator. Binanggit lamang sila sa konteksto ng pagkukwento kung ano ba ang ginawa ni Duterte. Pero sa nakikita ko mukhang nagkaroon ng kaintindihan yung defense at saka prosecution na mag-unseal o isa publiko yung ibang pangalan para mas maintindihan ng taong bayan ng labas sa Pilipinas kung ano ang kinikwento. Kumbaga makakatulong ito dun sa pagkukwento nila sa papel ni Duterte. Nauna nang itinanggi ni Senator Go ang mga paratang na anya'y walang batayan, hindi patas, hindi makatarungan at walang kaugnayan sa katotohanan. Si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre pinabulaan ng kasabwat siya sa extrajudicial killings. But I've never engaged in any extrajudicial killing. Hindi ko sinuportahan yan. Kung meron man, hindi ko nga alam yan eh. As a matter of fact, during my time as Secretary of Justice, they made a big fuss about the killings of Kian de los Santos, Carlos Arnaiz, and Culot de Guzman. I was instrumental in bringing all the parents and relatives of these three to Malacanang, Bahay Pangarap. And because of this, they were able to meet with the President. And after that meeting, charges were filed against these policemen and trials were conducted and they were all convicted. Patutsyada pa ni Aguirre, dinawit lang anya ng ICC Office of the Prosecutor ang pangalan niya para bigyang kredibilidad ang sinasabi nitong common plan para i-neutralize ang mga kriminal na sangkot sa illegal na droga sa pamamagitan ng pagpatay. So, ang naging partisipasyon ni Aguirre bilang Justice Secretary nung panahon ni Duterte ay doon sa bahagi pa nga ng aiding and abetting o pagtulong na gumawa ng atmosfera o mag-udyok sa iba na pumatay. Si Bato de la Rosa din, merong mga statements nung ipinapaliwanag nga nila sa publiko ano ba itong tokhang na ang tono ay kill, kill, kill. Yung buong setup na yon ang nagbibigay ng pananaw sa mga tao na covered ang lahat. Tokhang is a national policy. Sinisikap pa naming kunin ang pahayag ng ibang mga pinangalanang co-perpetrator. Sa susunod na Lunes, February 23, magsisimula ang confirmation of charges hearing kay Duterte. Araw-araw maliban sa Miyerkules, 10 a.m. to 3 p.m. The Hague time o 5 to 10 p.m. oras sa Pilipinas. Sa pagdinig, aalamin kung may sapat na basehan para tumuloy sa paglilitis si Duterte. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News.